Mga idol, matapos lamang nga pong hindi makasama si Stephen Curry sa All-Star starter ng Western Conference ay nagsalita na nga ito patungkol dito. Yan naman ang ating unang storya na sasamahan ko na rin ang balitang desidido nga talaga ang Boston Celtics na magkampiyon at ang balitang maaari pa nga pong makuha ng Los Angeles Lakers si Kyle Lowry ngayong season. Kaya mga idol, tara! Naibalita ko na nga po sa inyo mga idol na ang pinakarason bakit nakasama si Stephen Curry sa All-Star starter ay ang katotohanan na nalaglag siya sa botohan ng media at players. Yes mga idol, dito nga siya tuluyang natalo ni Luka Doncic at maging ni Shai Gilgeous-Alexander pagdating sa All-Star guard ng Western Conference. Pero sa kabila nga po ng mga nangyaring ito kay Stephen Curry, aminado pa rin naman siya sa kanyang interview na wala rin naman nga po siyang problema sa hindi niya pagkakasali sa starter ng West since alam rin naman nga po niya na napakaganda ng ipinapakita ni Shai Gilgeous-Alexander at ni Luka Doncic, kaya deserve nga ng dalawang ito na mapabilang sa All-Star starter para sa darating na Pebrero. Yes mga idol, tama nga pong inyong narinig, hindi rin naman dismayado si Curry since meron pa nga siyang dapat pagtuunan ng atensyon at kung papaano sila mananalo sa mga susunod nilang laro. Samantala, dito naman tayo sa ating pangalawang storya sa balitang desidido talaga ang Boston Celtics na magkampiyon. Matapos nga po mga idol na mabawian ng Boston Celtics kahapon ang naglaglag sa kanilang team last playoffs na Miami Heat, umangat na nga sa 35-10 ang kanilang record bilang top 1 sa East, kundi syempre dito na rin pati sa West pagiging best team. At ang maganda pa nga po dyan, umabot na rin naman sa 3 game ang kanilang win streak, kaya dyan pa lang maayos pa rin naman ang kalagayan ngayong season ni na Jason Tatum. Pero sa kabila nga po niyan, hindi pa rin naman sila kontento sa kanilang lineup, gayong gusto pa rin naman nilang magpalakas pang lalo sa pagkuha ng bagong big man. At isa nga sa mga target nila sa darating na trade deadline ay si Kelly Olynyk ng Utah Jazz na available na sa isang trade. Naniniwala nga po ang Celtics na magagamit nila ito upang tuluyan silang makaabot muli sa NBA Finals at makakuha ng kampiyonato. Habang dito naman tayo dumiretso sa ating huling storya sa balitang maaari nga pong makuha ng Los Angeles Lakers si Kyle Lowry. Mismong Laker insider na nga po mga idol ang nagbulgar na plano talaga ng Rob Pelinka na gumawa ng move sa trade market para mapalakas ang lineup. Pero kung gagawa nga sila nito, wala nga silang choice kundi magsakripisyo ng mga players na i-offer sa ibang kupunan. Subalit hindi rin naman nga kailangan pa ng Lakers na gumawa ng trade para mapalakas ang kanilang lineup. Bagos base nga sa ibinulgar na balita ni Jovan Bohan ng The Athletic, maaari pa nga po nilang makuha si Kyle Lowry kung sakasakali mang i-buyout ito ng Charlotte Hornets. Kung inyo nga pong matatandaan, nakuha nga po ng Hornets si Lowry bilang kapalit ni Terry Rozier sa isang trade. Ngunit wala pa rin naman nga ang kasiguraduhan kung mananatili ito sa kanilang kupunan, gayong maaari nga pong magkasundo sila sa isang buyout. At kapag nangyari iyon, magkakaroon na nga po at dito na papasok ang Lakers ng chance na makuha si Lowry na gusto rin namang makasali sa isang contender. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shout out sa lahat mga idol. Maraming salamat po sa panonood ninyo.